Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Malakas ang naging simula ng Los Angeles Lakers ngayong season at naniniwala si Anthony Davis na isang malaking pagkakamali para sa natitirang bahagi ng NBA na isipin na ito'y isang nagkataon lamang. Nagtala si Davis ng 31 points upang pangunahan ang Lakers sa isang panalo laban sa Sacramento Kings noong Sabado ng gabi. Matapos ang laro, nagbigay siya ng mensahe para sa buong liga. Napapanatili namin ang aming sarili at pinaalam sa liga na iba na kami ngayon, sabi ni Davis. Hindi nagkaroon ng malalaking pagbabago sa roster ng Lakers ngayong off-season. Kaya't para sa ilang tao, ang komento ni Davis ay tila isang parinig sa dating head coach ng LA na si Darvin Ham. Bagaman maliit pa lang ang sample size, mukhang may pagbuti ang Lakers sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick. Pinangunahan ni LeBron James ang lahat ng scorers na may 32 points noong Sabado ng gabi. Ang kalusugan ni LeBron ay magiging malaking tanong para sa Lakers ngayong season, ngunit mukhang kumpiyansa pa rin siya sa mataas na layuning itinakda niya para sa kanyang sarili. Malaki ang posibilidad na naniniwala sina Davis at ang buong team na mas magagamit ni Redick ang kanilang potensyal kaysa kay Ham. Subalit, malamang na kailangang makita ng ibang team sa NBA na tuloy-tuloy ang tagumpay ng Lakers bago nila maramdaman ang epekto ng kanilang babala. Sa ibang balita naman, inihayag ni Coach Steve Kerr na nagbigay ang Warriors ng humigit kumulang 10 possessions nitong linggo ng gabi sa Chase Center dahilan ng kanilang pagkatalo sa Los Angeles Clippers sa unang pagkatalo ngayong season matapos ang dalawang sunod na blowout win. Sinimulan ng Warriors ang season laban sa Portland Trail Blazers at Utah Jazz, dalawang team na inaasahang nasa ibaba ng Western Conference standings, at nakapagtala sila ng average na higit sa 133 points. Pinuri ang mainit na shooting ni Buddy Hield, pati na rin ang matatag na depensa ng Warriors at ang pagpapakitang gilas ng kanilang depth na halos kasikatan ng kanilang mga pangunahing star. Isa pang dahilan ng tagumpay ng Warriors laban sa Blazers at Jazz ay ang kanilang mahusay na ball movement at pag-aalaga ng bola. Sa kanilang unbeaten na preseason, ang Warriors ay nag-average ng 30 assists and 18 turnovers. Sa pagsisimula ng season sa Portland at Utah, nakapagtala sila ng average na 36.5 assists and 16.5 turnovers lamang, na may kabuuang 40 na higit pang assists. Subalit, lumala ang mga numerong ito sa harap ng mga fans ng Warriors nitong linggo. Si Steph Curry, bago siya napilitang umalis ng maaga sa fourth quarter dahil sa injury sa kaliwang paa, ay may 6 na assists ngunit 6 na turnovers din. Ang mainit na shooting ni Hield ay nanlamig at bukod dito ay may 4 na turnovers siya na mas marami pa kaysa sa 3 shot na naipasok niya sa buong laro. Gumamit si Kerr ng 13 players, kabilang ang 32 segundo ng paglaro ni Lindy Waters, at 10 sa kanila ay may kahit isang turnover. Nang tanungin tungkol dito matapos ang laro, nagbigay si James Harden ng tapat na sagot tungkol kay Curry at sa mga laban ng Warriors kontra Rockets noon. Ang starting 5 ni Kerr ay nagtala ng 11 turnovers at 10 assists na nagbigay ng ideya sa performance ng buong team. Ang Warriors ay may 11 na assists lamang sa kanilang 38 made shots, habang nagkaroon ng 21 turnovers na nagbigay daan sa Clippers na makascore ng 21 puntos. Sa mundo ng mga karaniwang kasabihan, nasa next man up na mentalidad ang Warriors habang hinihintay ang balita tungkol sa kondisyon ni Curry. Sa totoo lang, bago pa magsimula ang season, inilagay na ni Coach Steve Kerr ang kanyang mga player sa ganitong mentalidad at mukhang nakikiisa ang lahat. Medyo gusto ko ito, nananatiling sariwa ang lahat, sabi ni GP2. Kung may isang hindi maganda ang laro, may isa pang papalit at babawi. Kung may mainit ang kamay, malamang si Steve ang magpapatuloy sa kanya o sa unit na iyon. Kailangan laging handa. Hindi mo alam kung saan siya pupunta. Mayroon kaming 12 players, kaya pwedeng sino man sa amin. Well, number 1, mahusay ang Clippers sa depensa, sabi ni Kerr. Pero masyado kaming naging pabaya sa bola at gumawa ng ilang careless plays. Napaka-atletiko ng kanilang team at mahusay na coach. Nasa tamang mga posisyon sila upang istorbohin kami. Inako ni Kerr ang responsibilidad para sa pangangailangan ng Warriors na magtrabaho ng mas mahusay sa ilalim ng pressure. Nakakuha sila ng 28 steals sa kanilang unang 2 laro at mayroong 10 pa noong linggo ng gabi.
ngunit tinalo sila ng Clippers na may 11 steals. Nanguna ang veteranong guard na si Chris Dunn sa parehong team na may 4 na steals at 4 na player ng Clippers ang mayroong maraming steals. Si Coach Ty Lue ng Clippers ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na defensive coaches sa NBA gamit ang isang switch-heavy na defensive scheme. Sa kanilang pregame film session, pinag-usapan ng Warriors ang pangangailangan ng tamang galaw ng kanilang mga corner player at ang spacing sa wing upang labanan ang switches ng Clippers at ang pag-double cut kapag sila'y nagpa-5 out dahil mahilig mag-point switch ang Clippers. Hindi kami naging consistent sa paggawa nito, sabi ni Podziemski. Minsan ginagawa namin yon at maganda ang resulta pero hindi kami naging consistent. Sa kanilang unang 2 laro ngayong season, pinilit ng Clippers ang kanilang mga kalaban, ang Phoenix Suns at Denver Nuggets, na magkaroon ng average na 16 na turnovers. Noong nakaraang season, ika-23 sila sa NBA sa pagpilit ng 12.4 turnovers per game. Ngunit mas madalas, sila mismo ang naging sanhi ng kanilang pagkakamali nitong linggo ng gabi sa pamamagitan ng careless turnovers. Nagkaroon sila ng 4 na turnovers sa first quarter, na doble ito sa 8 turnovers sa second quarter, 7 sa ikatlo, at sa wakas, 2 turnovers lamang sa fourth quarter kung saan hindi na nila nakumpleto ang comeback. Marami sa mga turnovers namin ang nagbigay ng madadaling puntos, madadaling dunks para sa kanila sa kabilang dulo, sabi ni Podziemski. Nabawasan ang pressure kay James Harden na mag-score palagi. Nakita nyo na si Derrick Jones ay nakatama ng ilang tres at si Chris Dunn ay nagkaroon ng kumpiyansa. Kailangan lang namin na maging mas matatag bilang isang grupo. May isang araw ang Warriors upang itama ang kanilang unang pagkatalo ng season. Sumailalim si Curry sa MRI nitong linggo ng gabi matapos gamitin ang mga salitang mild o moderate para ilarawan ang kanyang injury kay Kerr. Kung siya man ay hindi makalalaro ng kahit isang laro, maikli o matagal na panahon, alam ng Warriors na kailangan nilang ayusin ang kanilang turnovers, isang issue na tila taon-taon na nilang hinaharap. Susunod na makakalaban nila ang New Orleans Pelicans sa Chase Center para sa isang back-to-back na laro sa Martes at Miyerkules ng gabi na may average na 12 steals bawat laro at nagpapahirap ng higit sa 18 turnovers sa kanilang mga kalaban. Maaaring pumalit si Podziemski sa starting lineup bilang pangunahing ball handler ng Warriors kung hindi makakalaro si Curry at ang batang guard ay hindi nababahala sa isang magulong laro sa opensa. Ito ay isang magandang unang pagsubok ng isang napakagandang depensa, sabi ni Brandon Podziemski. Kapag hinarap mo ito sa unang pagkakataon, kailangan mo lang tanggapin ito at matuto mula rito. Mahusay at mahahabang depensa rin ang New Orleans at kailangan lang naming matuto mula rito. Kung hindi pa man makakabalik si Curry, walang dapat alalahanin ang Warriors dahil may isang guard na magsisiklab para kay Steph at sa Golden State. Walang iba kundi si Brandon Podziemski. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.